Breaking mga kababayan ngayon, tumakas na daw si Alice Goo. Nakalabas na sa ating bansa. Matagal na. Sabi mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros, galit na galit po si Risa. Ayan po sabi rito sa balita ng Philippine Star, Alice Goo fled the Philippines, traveled to Malaysia in Singapore. Tumakas na po. O ngayon, sabi ni Risa, sino niya yung tumulong dito? Siyempre may tumulong dyan. Imapera po eh. Pwede mag-imbestiga na naman kayo kung sino yung tumulong kay Alice Goo. So sabi po dito sa balita ng Philippine Star, I am now in receipt of information that in fact this person was already out of the country noong July 18 pa po, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. So dumaan siya sa Malaysia po. So sabi po ni Risa Hontiveros, si Goo ay pumasok sa Malaysia o entered Malaysia at 12:17 p.m. at lumipad mga kababayan galing sa ating bansa noong July 17. So sabi po ng Senadora, Mr. President, hindi po pwede ipagkaila na siya ito dahil po match na match ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Yan ang kanyang sabi mga kababayan doon sa Senado. Kaya tanong mga kababayan ni Risa Hontiveros, so allow this travesty niya to happen or travesty to happen? Pinaglaruan po tayo. Siyempre may tumulong niyan mga kababayan. Marami siyang kasabwat talaga po. Yung mga reactions ng mga tao, ganun din yung duda. Bigyan ng diksyon kung sino mang officer ang nagpatakas dyan para hindi pamarisan or else pare-pareho kayong nagdadrama lang dyan sa Senado. Sabi ng isa pa, malamang sa malamang may nabayaran sa BI, Bureau of Immigration. Mag-resign ang Bureau of Immigration officer na yan para hindi siya may skandalo, redeem his or herself to avoid further degradation. Connivance, of course, also the politician. Sabi ng isa pa, tapos mga Pilipino na may mga legal documents to travel abroad, masyado silang maigpit. Kakalungkot talaga, only in the Philippines. Bureau of Immigration ang sisinyo, wala nang iba. Sabi ng isa, Davao Airport. Malamang ganun po yung nangyari. May mga tumulong. Siyempre, may mga barkada sa previous administration. Si Alice Goo po, labas-masok yata doon sa bahay ni Digong. May picture. Kaya sabi ng nag-react dito, mga Duterte nagpatakas dyan. Hindi natin alam kung ganun nga. Si Pacquiao nga po, kakaduda, baka wala na dito din sa Pilipinas. Pero sabi ni Maudigs, alam ko niya kung nasaan, kaya lang secret. Ganon. Sabi ng isa pa, baka sumakay doon sa Chinese Coast Guard vessel na namataan sa Manila Bay last month. Alamang, mga kababayan, siyempre tutulungan ng gobyerno niya kasi nabuking na po si Alice Goo na siya isang Chinese national. At yung duda pa nga mga kababayan, di ba? Na si Alice Goo, agent mismo ng China, spy dito sa ating bansa. Well connected siya, lalo sa previous administration. At yung Pogo operation, mga kababayan, na booking na ngayon sa Quad Committee. Koronektado sa operasyon ng iba pang criminal syndicates, lalo na po sa droga, human trafficking, money laundering, pati EJK po. Kaya nga binuo mga kababayan yung Quad Committee. So sabi rito, the senator chided local officials who allowed this to happen, saying Goo could not have escaped without the aid of authorities. Well connected po, mga kababayan. Kaya nga, tama itong ginagawang investigasyon para i-unmask mga kababayan kung sino-sino ang mga kasabwat nito dito sa ating bansa. O ngayon, yung bansa mga kababayan niya, tama yung ating theory. Yung bansa ni Alice Goo, yung China, binaliktad nga tayo po sa issue ng latest incident sa West Philippine Sea po, na sa report ng China, nagkabanggaan niya yung
Philippine vessel at saka yung barko ng China. Yun pala, tama yung duda natin. Laging ganun man po. Sila yung nagsabing binangga daw natin sila. Sila pala mga kababayan talaga yung bumangga sa atin. Ayan po, Philippine vessels rammed harassed by China anew in West Philippine Sea. Nagsalita na po si Jonathan Malaya, yung ating National Security Council spokesperson. So sabi niya dyan, mga kababayan, na-encuentro daw ng ating barko, Philippine Coast Guard vessel, BRP Cape Inganyo and BRP Bagakay, yung China Coast Guard. Kaninang madaling araw po, habang nagde-deliver po ng supply doon sa Lawak in Patag Islands. Yan po mga kababayan, nabutas po yung vessel natin. Yan. So sabi po ni Malaya, while navigating 23 nautical miles southeast of Skoda Shoal at approximately 3:24 AM kanina, yung ating BRP Inganyo was subjected to aggressive maneuvers ng Chinese Coast Guard. Nagresultaan niya ito sa banggaan or collision with the starboard beam of the vessel, creating a hole on the deck with an approximate diameter of 5 inches. Yan na nga po. Nabutas. Ngayon, immediately, yung Chinese state media, nagpalabas sila ng statement. Binangga daw natin sila. Ito, yung report ng Interaction. China says Philippine vessel deliberately collided with Chinese vessel in the South China Sea. Sabi ko sa inyo, tama yung ating mga sinabi kanina sa unang video natin. Mahilig magkwento mga kababayan ng baliktad. Yung kasalanan nila, yung gawain nila po, yung kasalanan nila, tinuturo sa atin. Malinaw po, tayo yung nabutasan yung ating barko, nabutas, tapos sinasabi nila, tayo yung bumangga sa kanila. Yan Kaya sabi po ni Malaya, at 3:40 AM yung BRP Bagakay, 2 beses anyang binangga, causing damage to the ship. Kaya po, malinaw, mga kababayan. Mabuti wala naman pong reported injury. Bukas may pa-presscon po si Commodore Tariela na invite tayo na isa sa mga members of the press na makapagtanong man lang po tayo. Siguro alamin natin kung ano yung mga countermeasures nila. Although siyempre hindi nila sasabihin yung mga specifics for security reason para ma-avoid yung ganitong mga kaganapan na I think palala ng palala yung pagiging agresibo po ng China. Siyempre yung mainstream media, yung mga tanong nila kung itong ginawa, itong latest incident na to, pwede na nating i-consider ito, mga kababayan, na attack to vessel na could trigger the Mutual Defense Treaty with America. Tayo naman po, ayaw naman po natin ng gulo tulad ng sinasabi ng mga propagandista nila dito sa ating bansa. Pinoprovoke talaga po tayo ng China para siguro ma-justify yung mga propaganda ng kanilang mga minions po dito na kinakaladkad natin. Di ba yan ang akusasyon sa ating Pangulong Bongbong? Kinakaladkad ng ating Pangulong Bongbong na bangag. Ganon ang linya ng propaganda. Sa peligro yung ating bansa, kinakaladkad sa gira with China. Wala pong ganon. Mahaba yung pasensya natin. Kung sa Vietnam po ito nangyari, nagkabakbaka na po. Pero tayo po, mahaba yung ating pasensya. Kasi hindi man po tayo palaaway. Gusto natin diplomatic solution po. But anyway, we trust the wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa man po yung Palasyo Malacanang na statement. Siguro sa mga susunod na oras, baka magpalabas na yung DFA at saka mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang statement. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, British tourist po sila. Ito mga taga Denmark, ito international. Ito yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.